Ayan, hello coach, good morning. Since hindi tayo nagpapang-abot, kasi yung oras ng gising mo ay siya namang oras ng tulog ko. Ayun, nag-video na lang ako kasi mapuputol-putol din kasi pag hindi ako nag-video kasi nga actually hindi naman talaga ako nahihirapan, 'di ba nung narinig mo ako minsan. Hindi ako nahihirapan sa ginagawa ko as dealer or content creator kasi yun ang hilig ko talaga. Nahihirapan na ako kasi yung mga tao sa paligid ko dito talagang. So ayan, pumutok na naman yung aking siguro parang nasa depressive mood na naman ako. Ayun, ihingi lang sana ako na advice sa iyo, coach, kasi hindi talaga ako makapag-focus sa pag-a-add since ang dami kong pinagdadaan. Ayoko naman siyang daanan kaya hindi maiwasan. Ngayon nalaala mo nung tumawag ako sa iyo ng anong oras ba yun? Alanganing oras kasi yun. So, ang nangyari, yung kasama ko dito, pinagsabihan na naman ako na nung oras pa lang daw. Tapos, ayun nga, pagbago naman ako matulog, pag nang hindi kami magkaaway, lahat na lang sa telepono niya, idadaldal sa akin. Halimbawa may ginagawa ako. Sabi niya, tingnan mo to. Yung gantong balita sa amin, ganun. As in talagang, kahit na hindi ko siya pinapansin, continuous pa rin siya ng pangiinis. Alam mo, ng panggugulo. Tapos itong nakaraang linggo kasi, coach, diba pumunta kami ng bago kami pumunta, nadulas ako. Ayan, actually, mayroon pang ako dito. Ayan, may pa yung gas-gas. Kasi naggasgas talaga lahat yan. Sa parte ko ng braso, naggasgas. Kasi yung pagkakatumba ko talaga, medyo malala. Tapos naitukod ko to. Sumakit nga to eh. Siguro mga 3 days. Tapos ayun, kasi may kinalat siyang basa, hindi niya kagad pinunasan. So hindi ako may make that time. Kahit alam ko parang sinasadya niya kasi alam niya naghahakot kami ng mga gamit. Hindi niya talaga nilalagyan lang niya ng basahan, nabasa din. So hindi siya nasipsip, kumalat siya. Tapos hindi ako may make that time. Tapos nung nandun na kami sa pero sobrang sama ng loob ko kasi iniisip ko, what if napasama yung bagsak ko? 'Di ba? Pero inisip ko pa rin, baka nga naging pabaya ako. Nagkaroon pa rin ako ng pakonsuelo na hindi niya sinasadya. Tapos, nung nandun naman kami sa kabilang bahay, nadulas uli ako. Gawa niya. Kasi yung sahig, pinunasan niya ng basang-basang map. Tapos, ang nakakaano pa nito, yung isa kong kasamang Pilipina, nakita niya nagigigil ako sa kasi twice na sa loob ng isang linggo. Tapos sinabihan ko pa sa kanya, sabi ko, alam mo na may mga tao, hindi ka man lang nagsabi na, hindi ka man lang nagsabi na nagpunas ka. Alam mo, sagot pa niya sa akin, coach. Sabi niya, nakita naman ng kababayan mo na nagpunas ako ng sahig. Anong malay ko ba kung pupunta ka dito? Ganun pa sabi niya sa akin. So parang doon ako na sabi ko, sinungaling ka, sabi ko. Tapos alam mo, pag sabi ko sa'yo, sinungaling ka, sabi niya, ano tingin mo sa akin, magnanakaw? Mama siya! Sabi niya gano'n. Tapos, so pinanindigan ko, sinabi ko sa kanya, talaga namang sinungaling ka. Yun, nagsumbong siya sa amo namin. Tapos nagsumbong siya sa amo namin. Narinig ko, sabi ng amo namin, okay na yan, sabi niya, hayaan mo na. Ayaw na namin sa kanya. Ayaw na ng asawa ko, ayaw ko na sa kanya. Ito amo ko, isa din sinungaling. Tapos ikinumpronta ko. Sabi ko, ayaw niyo na pala sa akin. Ayaw niyo na pala sa akin mag-asawa. So bakit niyo pa ako pinapauwi? Sabi ko, walang problema. Yung sasahurin ko ngayong February, ibili niyo ng ticket. Uuwi na ako. Hati tayo. Kahit di niyo na ako pagawa ng passport, bigyan niyo na lang ako ng papel. So yun na sinabi ko. Tapos ito naman kumalma na ako, hindi ko na siya pinapansin kasi mabigat pa rin loob ko kasi parang siya na yung may kasalan, siya pa yung galit. Katulad ng sabi ko sa kanya, kung nadulas ako, sabi ko, kung nag-sorry ka kako, wala nang maraming sinasabi. Kasi kasalanan mo naman. Kung nag-sorry ka, di tapos ang usapan. Hindi na ikaw pa yung galit. Ako na yung nadulas sa kagagawan mo, ikaw pa yung galit. Tapos may isa pang senaryo doon na pasensya ka na coach mag-ano lang ako. Baka nga hindi ko mamasad sa itong video na to kasi sa totoo lang sinisikap ko talagang maging since ayun nga 'di ba may
may mga, may mga retailer ako na kailangang i-push, 'di ba, i-lift up. Ayoko sana. Kaya lang parang pupulok na kasi yung dibdib ko. At saka, yun, inaabot na naman ako ng, nasa depressive mood na naman ako. Umiyak na naman ako. Katulad kahapon, umiyak ako kahit nasa harapan nila. Kasi, ang bigat-bigat sa loob ko. Kasi nung nakarang araw, kada dumadaan ako sa kanya, na halimbawa siya lang sa kusina, tapos dumadaan ako, ang daming inaano, Sek, gumaganong-ganon siya. So, parang, sabi ko, ano to, parang pinapraning mo ko na naggaganyan ka sa akin, tapos wala akong ebidensya. So sabi ko doon sa kasama ko, ano kayang mabuti ko dito sa katulong ng anak ng amo ko? Ano kayang maiging gawin ka ako dito? Sabi ko sa kasama ko, kasi kada dadaan na lang ako, lagi siyang may pinaparinig, lagi siyang ano. Tapos naisip ko, sabi ko, what if i-record ko kaya lahat ng sinasabi niya sa akin? Tapos sabi ko, tapos isend ko sa anak niya, since yung anak niya igalit din sa akin, dahil nga sa sinusumbong niya. Alam ko nagsusumbong siya dahil kahit na ibang salta yung ginagamit niya, nahihiwatigan ko pag dumadaan-daan ako kapag kausap niya yung anak niya. So ayun, ang ginawa ko, tinake notes ko. Kasi ito mga nakarang araw at linggo talaga, ayun nga, tinitake notes ko yung mga gusto kong sabihin. Sis, wala nga ako mapagsabihan. Siyempre, kailangan ko magtapang-tapangan, magtatag-tatagan dahil ayoko nang mag-post-post sa social media ng mga nega. So, ayun, sabi ko sa kasama ko, sabi ko, tama, iti-take note ko, tere-record ko na lang lahat ng sinasabi niya sa akin para may ebidensya ako. Tapos, kinaumagahan nun, nag-charge ako. Wala talaga sa plano kong mag-record. Nag-charge ako ng phone malapit doon sa kusina. Tapos, sabi ko, ba't di ko nga pala subukan mag-record? Yung unang record ko, wala. Parang wala akong narinig. Pangalawang record ko, kwento-kwentuhan lang sila nung kasama na pinagsabihan ko. Yung katulong ng anak ng amo ko. Kwento-kwentuhan lang sila. Tapos sa kwento-kwentuhan sila, sabi ko, normal, wala naman palang, yung mga chinichika niya, kasi narinig ko sa video na, sabi niya, alam mo yan, kagabi pa, sabi niya, anong oras pa lang tulog na yan? Hindi siya naglaba. May tubig naman kagabi. Ganun ang sabi niya. O siya naman yung kamay ko yan. Dugo-dugo na yan siya. Ayan yung sinasabi niya, hindi ako naglaba. Yan. Yung kamay ko super dry na. No, pag ginaganyan ko siya, talagang ayan. Luto na kasi dahil sobrang lamig ng tubig doon. Tapos, ayun, okay lang sa akin yung ganun yung sinabi niya na kasi alam ko naman talagang chinichismis niya ako. So, hindi na ako nabigla doon. Sabi niya, tas pinagkadiinan pa niya na lahat ng katulong dito, nakikisama-sama sa amin. Sama-sama kumain, sama-sama, yung sa pag-upo nga, sa lamesa daw, kanto-kwentuhan. Kung hindi ako nag-ano sa kanya, kasi nararamdaman ko, na kapag umuupo ako sa kanya, nagagalit ako sa mga amo ko. Kasi ang dami niyang sinasabi na kesyo ganito yung mga amo. So parang na-absorb ko na, oo nga, tas napapansin ko rin na every time na lahat ng sinasabi niya sa akin, din nakakaramdam ako ng galit or inis sa mga amo. Makikita ko siya, kalma na siya. So parang yung galit niya sa amo, pinasa niya sa akin. Tapos nung nag-voice out sa mga amo, ayun siya, tuwang-tuwa na siya sa isang tabi. Tuwang-tuwa na siyang pagsilbihan yung mga amo namin. Tapos dinarinig ko nga yung chinichismis niya kahapon. Narinig ko na bumubulong-bulong siya. Sabi ko, normal lang naman pala. Sabi ko, wala akong masyadong nakuhang Sabi ko, bala ko na sanang burahin yung video. Pero nung narinig ko yung ending ng video, tapos nung nagluluto ata ako, saktong nagsabi siya na, kailangan talaga i-record. Men, parang binigsakan ako dun. Bangit umiyak. Parang dun ako nakaramdam na, bakit ganito na naman? Kasi, hindi ako umiyak doon sa sinabi niya.
nasaktan ako kasi yung kababayan ko na alam niyang kumukuha ako ng ebidensya para hindi nila masabing, para hindi nila masabi ditong tamang hinala ako na siya lagi yung mabuti, ako yung masama. Sinabihan niya yung kasama ko na magre-record ako. Sobrang sakit lang. Kasi yung kasama ko na yun, yung anak niya, retailer ko. Tapos kinuha kong admin dun sa isang grupo. At yun nga, bala kong pasweldohan. Hindi dahil mapera ako siya. Kasi gusto ko rin tulungan yung bata. Gusto ko rin tulungan ko si estudyante yun. So naisip ko lang, ayun, blinak ko na siya kagabi. Pagka uwi ko dito, ang tsura ng buko, blinak ko na siya. Una, ni-restrict ko lang, kaya hindi ako mabalagay. So, blinak ko na. Tapos yung isa pa kasama ko rito, na tumawa din, nung nadapa ako, nung nadulas ako, ni-restrict ko na rin. Kasi may sinabi siya sa akin na, nagtanong daw yung amo niya sa akin kung ano daw yung tingin niya sa akin. Ang sagot daw niya is, ayoko makialam. So yung sabi niya gano'n na parang ayoko makialam, ibig sabihin, wala rin siyang concern sa akin. Wala din siya talagang pakialam. So, bala ko na silang anuhin. Before pa pala no, yung narinig ko yung chismis na gano'n, before pa yun, may nag-ano kasi ako, nag-exercise kasi ako habang naghihintay ako habang naglalaba ako sa washing. So, 11 minutes na to, coach. Sana mapagpasensya mo, tinumunong ko yung kamay ko. Ayun. Nakita ko siya na kasi nag-exercise akong gano'n para doon sa bewang. Nakita ko siya na binubulong niya doon sa isang kasama namin. Ginagawa yan. Asing ganun talaga, literal na marites. Sabi ko, ang hirap lang na yung pala kapag yung mga taong pinagmamalasakitan mo, ay tinitira ka ng patalikod. Tapos yung mga taong itinuturing mo kaibigan, kalaban pala yung trato sa'yo. Kita na ako kasi habaan ko na lang tong kasi hindi rin talaga ako makapag-concentrate na makipag-usap sa'yo. Kasi nga, ang daming hassle. Tapos, yun, pag dito rin, nahirapan din ako mag-meditate kasi maya't maya may sumisilip sa akin dito sa taas. Tapos, hindi na rin ako nakakapag-edit ng husto kasi parang nahihirapan din talaga ako kumilos. Ayun. Tapos, ayun, sabi ko nga, plano ko talaga this March, mag-a-ads na talaga ako. Kasi nga, ang pangit ko naman gumanap. Kasi nga, gusto ko magkaroon ng ibang outlet. Kasi parang, murang sulat-sulat lang ako. Tapos, minsan pag nakita nila, iniisipan nila na kurung-kurung ako. Nakita ko rin pala yung video ko dun, yung kinoment video ko dun sa aking post. Wala, naiyak ako dun sa sarili ko kasi parang hindi ako parang taong tinatakasan din talaga ng bait. Kaya lang, ayoko siyang burahin kasi gusto ko dumating yung araw na lahat ng pinagdadaanan ko ngayon maging testimony ko kasi hinahanap ko yung purpose ko. Alam ko naman na marami pa akong dapat tulungan. So, ayun lang, coach. Advice naman ako, coach. Kasi, yung mga anak ko, alam mo ba nung anak ko nung isang linggo, yun, nagmarites na ako nung isang linggo. February 24, umuwi siya ng Bicol kasi birthday ng anak niya. Ayun. Naglasing ang loko kasi yung anak niya ayaw daw lumapit sa kanya. Sabi ko, siguro may mali din yung ina nung anak niya kasi siguro kahit sa picture, hindi man lang pinapakilala na ito yung tatay mo, ganun-ganto. Tapos, yung anak ko naman nung nakarang araw, yun, may problema din sila mag-asawa. So, pasensya ka na, coach. Thank you pala dun sa award. Hindi ko alam kung isasend ko pa to sa'yo na so, ayun. Alam mo, sa paggawa pa lang ng video na ito, nakaluwag-luwag na yung ko. Kasi, ito mga nakarang araw, wala na namang gustong gawin ko di matulog.
Minsan kahit magsulat, nawawala na rin akong gana magsulat. Ngayon, eto pa pala kahapon, dagdag ko pa pala kahapon dahil kaya ako naiyak dahil sabi ko, magpo-focus na lang ako sa mga amo ko. Sabi ko maigi na rin, nakita ko yung ugali nila, lalo na yung kababayan ko. Kasi tinuturing ko talagang kaibigan yun. May post pa nga ako nakasama siya na sobrang thankful ako. May sugat yung ilong ko. Tapos sabi ko, mag-focus na lang ako sa mga amo. Tapos sabi ko, papakabait na lang ako sa kanila, pagpapasensya ako na sila ng bongga-bongga. Tapos ayun, kasi nung gabi sobrang lamig na lamig ako, binigyan nga ako ng jacket ng anak ng amo ko. Siguro nawala talaga sa isip ko na ilagay yung pagkain sa rep kasi trabaho niya yun. During that time, siya na yung natutulog doon. Nagpapahinga na siya, kami nagtatrabaho pa. Okay lang kasi edad na siya eh. Pero tapos pinapagawa ko ng salad ng amo ko, hindi ako nakagawa kasi akala ko sinabihan na siya ng amo ko. Kasi hindi ako nag-ano kasi kahapon sinubukan ko talaga maging kalma. Tapos kabanat-banat sa akin ng amo ko. Sabi, hindi ka gumawa ng salad. Sabi ko, nakita ko kasi siyang gumagawa. Akala ko para doon na yun. Tapos sabi ko, pwede pa bang ihabol ngayon? Ang sabi niya sa akin, ang dami mo sinasabi. So parang doon na ako naiyak na ang dami kong sinasabi. Nagpapaliwanag lang ako. Tapos nagbibigay lang ako ng solusyon. Iisip ko minsan siguro hindi nila ako na-appreciate kasi sila pare-pareho silang may asawa. Kumbaga, meron silang sinasandigan eh. Ako kasi mag-isa lang ako so kailangan lahat ng sasabihin ko, lahat ng nararamdaman ko gusto kong sabihin kasi wala naman akong papagsabihan. At saka ganun talaga ako outspoken. So doon na ako umiyak. Siguro mga 4 na oras, tulo yung luha ko. Kaya namamagay yung mata ko. So, ayun lang, Coach. Maraming salamat sa pakikinig. Alam mo nung minsan, nagko-confess na ako sa'yo. Nung minsan, pakiramdam ko, hindi mo rin ako pinapansin. Kasi parang pinanghawakan ko yung sabi mo dati. Ano ba yung sabi mo dati? Basta ganun. Kasi, naamin ko naman, may trust issue ako. Tapos, iniinano ko rin yung sarili ko talaga na siguro lahat naman ng tao sa paligid ko, pinagdududahan ko. Pero yun nga kasi, mahilig talaga ako mag-isip ng mga negatron noon. One more thing pala, nung nakilala mo, nung nagkamit tayo, Coach, parang yun ay kagagaling ko lang sa depression mo. Last year, naisipan ko rin magpakamatay. Ayan, sa ano na yan. Yan sa ano na yan. Binala ko magbigti dyan. Dahil sa kanya. Sa sobrang bigat na hindi ko ayun, nag-post nga ako sa reels noon. Nag-content ako noon na umiiyak ako. Kasi, lahat ng sinasabi niya pinapaniwalaan ng mga amo. Tapos, lahat ng mga sinasabi niya, pinapaniwalaan ng mga amo. Tapos magaling talaga siya magsinungaling. So, ngayon, hindi ko alam kung kailan ako nag-start, pero nagpapanata ako, sinusubukan ko mag-exercise, sinusubukan ko mag-meditate. Hindi lang ako makapag-meditate ng bongga-bongga pag yan siya, tapos hindi kami close. Kasi, pwede bang doon na lang? Kasi sino to? May nag-chat. Coach naman ang sabi. So, ayun lang, Coach. Maraming salamat sa pangunawa mo. Hopefully, I'm looking forward na magkita tayo dyan pag-uwi ko. Yun. Tapos, ayun. Thank you po. Thank you, Coach. Dun sa pag-a-add, sana po, kahit video na lang ipasa nyo sa akin kasi hindi rin talaga ako makakapag-usap sa inyo ng lalo na gantong lagi niya akong binabantayan. Yung maya't maya, pasok siya ng pasok dun sa minsan nagugulat na lang ako. Laking tulong din talaga ng meditate at naging kalma ako. So yun lang, Coach, maraming salamat po. Ayan. God bless po. Ayan. God bless po sa grupo natin. Tsaka maraming salamat sa pangunawa mo.
Thank you. God bless.